Isang pinagpalang araw sa ating lahat. So, ngayong araw is June 21, 2024. So, ngayon is gusto ko munang humingi ng paumanhin dahil sa kaingayan or merong ingay na narinig dito sa aking video. Dahil ako ay nasa aming probinsya at maliit lang yung buhay ng aking tita at walang pwedeng mapwestuhan. Or nandito lang naman ako sa labas pero dahil umaga nga, di ba, wala na masyadong tao. So, ayun. Yung talakay natin ngayon is pagpapatuloy ng ating series ng ating devotion. So, bago natin simulan yung series ng ating devotion is muli muna natin balikan yung nag-series natin last week para doon sa mga tao na bago lang na tagapakinig at kapanood ng talakayan. So, yung tinalakay namin last week na mga series ay God's guidance in decision making. So, we need to humingi or kailangan natin ng guidance ng Panginoon in terms of decision making. Kasi ang pag-decision natin is napaka-importante yan. Pwedeng ito yung maging resulta ng ating kahinap na pwedeng maganda, pwedeng pangit. Kaya kailangan mas maganda kung may guidance sa Panginoon para mag-guide tayo doon sa right na dapat na patungan natin. So, yung series na talakay natin yung araw ay trusting God in financial matter. So, we need to trust God, lalo na sa mga financial matter natin, sa mga gastusin or dito sa mundong ito. Kasi alam naman natin dito sa mundong ito is talagang kailangan natin ng financial. Okay, hindi tayo mapag-aral, mahal ang pangkakain natin, diba, napaka-importante. So, ayun, yung tatalakay natin about sa financial matter. So, yung Bible verse na tatalakay natin araw ay Proverbs chapter 22 verse 7. Sabi dito, the rich rule over the poor and borrower is slave of the lender. Ang mahirap ay nasa kapangyarihan ng mayaman. Ang nangangailangan ay alipin ng nagpapahiram. So, ayun, parang sinasabi lang dito yung mga tao daw na kapos sa pera or may hirap is nasa under sila ng kapangyarihan ng mayaman. Parang kinakaya-kaya lang sila ng mga tao na talagang maraming pera. Yan, di ba? Example, so yung example lang natin yung mga trabahador, di ba? Yung may-ari ng kumpanya is mayaman. Tapos syempre tayo mahirap. Trabaho tayo na under tayo ng kapangyarihan nila kasi pinapasahod nila tayo. Tapos yung kahit nangangailangan ay alipin ng mahirap. Syempre kailangan ng pera eh. Kailangan mo ng financial eh. Syempre kung utang ka, ayun, di ba? Nagpapahiram. So para lumako natin talakayan, tayo dumako sa teaching at application. Ang una sa ating teaching, being a borrower is not a sign of God's favor. So yung lagi daw tayo nanghiram, lagi tayo nangungutang is hindi yun naging sign ng kagustuhan ng Panginoon. Number 2, the borrower is the slave of lender. And sa last, the habit of borrowing can affect the next generation. So yun, kailangan di tayo masanay na mag-borrow or mag-ano dun sa ating dito sa mundo ito. Kailangan huwag tayo laging hiram ng hiram kasi makakasanayan natin yun eh. Parang ma-adapt na sa buhay natin. Lagi tayong manghiram. Hindi na tayo makakahon. Application, run away from the cycle of borrowing as if life of depends on it. So yun, iwasan natin lagi yung hiram ng hiram kasi makakasanayan nga natin yan. Pwede natin itong magisanhin ng ating ikakahirap sa buhay natin. Number 2, trust that God's provision is enough and commit with our means. So, sa una pa lang sinabi ko, pagkatiwalaan natin Panginoon, lalo na kanyang provision na gawin natin sapat na parang mag-commit na tayo sa buhay natin na ayun daw yung parang maging ano ng buhay natin. And the last, aim to be a giver and not a borrower. So yun, so maganda nga mas mamigay tayo kaysa manghiram. Kaya aim natin or abutin natin na hindi tayo yung lagi nanghihiram. Kaya magsikap tayo na mayroon tayong pagkatiwala sa Panginoon at guidance niya. So yun, ayun lang po para sa araw na ito. Naway minatunan tayo sa pakinig at panood. God bless to all.